importanteng balita. Sa mga balitang pambansa, lalo pang lumakas ang bagyong Leon habang tinutumbok ang Taiwan. Huling namataan ng bagyo, 645 kilometers sa silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Kumikilos ang bagyo pakanluran, hilagang kanluran. May lakas ito ng hangin na aabot sa 110 kph at bugso na hanggang 135 kph. Sa taya po ng Pag-asa, posibleng maglandfall sa Taiwan at lumabas ng bansang bagyo sa Huwebes. Samantala, nagkainitan Senator Risa Ontiveros at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa war on drugs kahapon. Nagkasagutan ang dalawa matapos tanungin ng senadora si Duterte kung inaako nito ang responsibilidad sa pagkamatay ng ilang biktima ng drug war. Pero ang giit ni Duterte, hindi niya responsibilidad ang ibang mga kaso. Lalo pang nainis si Digong dahil tila idinidiin siya ni Ontiveros. That's your view. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Yan nga po ang tinig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon naman sa pagdinig ng Senado ang paggamit ng PNP sa salitang neutralize na posibleng polisiya daw para pumatay noong war on drugs. Ayon kay Attorney Shell Jokno, nakasaad sa memo ng PNP noong 2016 para sa Oplan Double Barrel ang pag-neutralize sa mga drug suspects. Pero buwelta ni dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi ito nangangahulugan na pumatay ang mga pulis. Nami-misinterpret daw o hindi daw naiintindihan ni Jokno ang nakasaad sa memorandum at pinayuhan niya itong i-Google ang tunay na kahulugan ng neutralize. At kahapon nga po sa pagdinig ng Senado, on the spot, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nag-Google. Ginugel niya nga po ang salitang neutralize. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.